PNP Chief General Torre sinibak dahil sa pang-aabuso umano sa kapangyarihan. Ayon sa ilang senador, makibalita tayo kay Mean Corvera. Mean. Nagmalabis sa kapangyarihan. Yan ang pananaw ni Senator Ping Lacson na maaring dahilan kaya nasibak sa pwesto si PNP Chief Police General Nicanor Torre. Sinabi ni Lacson na nag-iisang umaksyon si Torre sa pagsibak sa kanyang second in command na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Sa patakaran niya, kailangang aprubahan o may clearance ng Pangulo o kalihim ng DILG ang pagtatalaga o pagsibakman sa sinumang miyembro ng PNP Command Group tulad ng Deputy for Administration, Operations at Directoral Staff. Katunayan, noon siya pa ang PNP Chief, sinabi ni Lacson kahit binigyan siya ni dating Pangulong Joseph Estrada ng blanket authority sa pagpapatakbo at pangasiwa sa PNP, hindi niya ginamit ang absolute authority sa isyu ng pagtatalaga ng mga miyembro ng PNP Command Group. Ang mahalagaan niya ngayon ay ang maayos na transisyon sa magiging kapalit ni Torre sa pwesto. Inamin naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kahit galit siya kay Torre, naawa siya sa kinahinatnan nito. Pero prerogative pa rin anya ng Pangulo at normal na pangyayari sa PNP ang balasahan sa pwesto. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Well, I have to be professional. I am the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I have the oversight function over the law enforcement community. And the PNP is greatly a part of it. So I have to be civil and to be professional. Kung kaharap ko sila, kahit nagalit ako, masama ang loob ko, I have to deal with them professionally. Kinagulat din marahil tulad na madami, kabilang ako doon, yung pagkaka-relieve niya. Hindi ko alam kung anong dahilan. Subalit may kapangyarihan ng Pangulo na gawin yun. Dahil serving at the pleasure of the President ang sinumang PNP Chief. What about transition? May na-designate na rin yata ang kapalit niya, kung hindi ako nagkakamali. Ayoko lang manggaling sa akin ng pag-anunsyo dahil baka hindi pa opisyal yon. Pero wala naman sigurong tinatanggal ng walang immediate o agarang kapalit. So may kapalit na si General Torre, ayoko lang pangunahan yung opisyal na pag-anunsyo. Hindi pa ba na-announce? Si Torre out pa lang si Torre, yung parang wala ako nakikitang epekto pero administratively maaaring meron. Dahil sa pagkakaalam ko ay 4-star general na si General Torres. So nangyari na rin yan dati na yung 4-star general ay hindi humahawak sa posisyon ng PNP chief. Sir, so isa lang yung moral ng mga police. Sana hindi maapektuhan dahil again, serving at the pleasure of the President ang sinumang PNP chief at umaasa ako na patuloy gagampanan ng ating mga kapulisan ang kanilang sinumpaan tungkulin sino man ang mapili o piniling PNP chief ng ating Pangulo. Napirmahan na yun last week pa. Lahat ng hiniling ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Marcoleta ay pinirmahan ko last week pa. So inaasahan namin masiserve yun sa loob ng linggong ito in time for the hearing next week. Sir, anong warning or reminder dun sa mga pinasabina? So, di ba sa rules? Sundin ang kautusan ng Senado under pain of arrest. Ang proseso ng Senado ay susundan at susunurin namin sino man ang nababanggit doon. So sa pina ito na sana galangin nila kasi nakalagay naman doon under pain or penalty of law. At yon ay pag-aresto sa kanila para dumalo sa hearing kung sila ay hindi susunod sa sabpina ng Senado. Sir, tingin nyo doon sa extent kung nadi-discover na yun na anomaly sa flood control projects, merong ghost, substandard, and abot hanggang district engineer. So the district engineer actually nag-attempt to drive. Marapat at dapat lamang na tingnan at suriin yan dahil kung naglilipaan na ngayon, kaliwat kanan ng mga akusasyon, pero sa totoo lang, anumang pagnanakaw, anumang ghost project lalo na, ay marapat at dapat naman talagang tingnan, imbestigahan at parusahan kung sino man ang nasa likod ng. Yes, sorry, yung sa pila na sign nila po. Last week pa. And delivered that. Hindi ko alam. Pakitanong sa OSA in coordination with the Blue Ribbon Committee ang nagde-deliver nung sa Pinas. Gano'n po kahalagang mag-si-attend yung mga contractors sa next week? Kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. Maraming lang na tinanggal ko si Torre. Do you approve or do you agree na dapat tanggalin? Palagay ko call ni DILG yon. Klaro naman na si John Vic, hindi na happy siguro doon, siya ang nasundan ng Pangulo. And how would you describe Ma'am Nartates? Naging PD ko siya, mahusay naman, oo.
at tapat sa trabaho. Ang mga flood control lang, yun lang pong pang-bribe daw kay Congressman De Viste. Oo nga, ang tindi ng bata. Congratulations, Kellyanne. Kilala ko siya nung bata pa siya at congratulations. Tweed na tweed. Talaga naman, we need this new breed na kino-call out ng bribery. Tama lang. Pero ma'am, Kasuhan na niya at talagang pursigihin niya ng todo. do you agree sa theory ni Senator Ping na yung mga district engineer parang bagmen na daw? Well, talagang nakorap natin ang todo-todo, ang DPWH, nakakaawa nga kasi kung tutuusin sila ang lahat seso. Stricto noon si Secretary Singson, si Mark Villar, kaya lahat seso. Pero dahil nga sa sistema ng Kongreso, sa sistemang bonging, talagang nabulok. Ang sabi ni Senator Lacson, ang information niya, kaya sinibak si General Torre is because he went beyond this authority, meron siyang sinibak without clearance ng Malacanang. So, ano yung base sa kanya kay Torre doon sa actuations niya gano'n? I don't know. If he did it now without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan. Oo. Because as I have said during my time, nag-clear ako sa Malacanang na provinsan, mabilisan ang kailangan aksyonan kaagad. Nag-issue ako ng orders, then later on, I just inform Malacanang na ito yung ginawa ko. So, parang ano, sir? Deserve ba ni Torre na mas sabab? Because of... Well, as I have said, expected na yan. Expected yan sa serbisyo. You can be relieved anytime. Habang functus officio. You are good while the need exists. Pero sir, sabi niya, nag-meeting daw kayo na nagpunta siya dito. Ano yung napag-usapan niya, sir? Nag-meeting daw kayong dalawa? Pumunta sa opisina. Ano po yung sinabi niya, sir? Wala lang, I just give him my piece of advice as former chief PNP. Yun lang sinabi ko sa kanya. Pag relief, Sen, wala na yung benefits, tsaka retirement, wala. Pag gano'n, relief. Andyan pa rin. Andyan, relief is just routine function ng organization yan. Kahit na you are relief for cause, if you are not facing administrative or criminal cases, then andyan lahat ng yung mga benefits mo. But in this case, is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan. If he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng ang chief PNP or yung magiging acting chief PNP is will be holding a 3-star rank only. Because andyan pa yung hindi pa retired yung 4-star rank holder. Because according to the law, there should be only 1 4-star rank in the Philippine National Police, and that is the chief PNP. Ngayon na siya ang chief PNP, siya binigyan ng 4-star rank, hindi pwedeng magkakaroon ng 2 4-star. So pa-retirein muna siya bago ma-4-star yung i-appoint na bagong chief PNP. Ano sabi si Torre after the review, sir? Ano na siya? Si Torre after the review? He can be assigned with the office of the chief PNP in a floating status. Yung floating status, parang for accounting purposes, dyan ka lang sa office of the chief PNP kasi you are still receiving salaries and remuneration from the government. So kailangan ma-account ka, and in order for you to be accounted for, you have to stay with the office of the chief PNP. Until you retire pala. Ha? Hanggang mag-retire. Hanggang mag-retire siya. Because kung pipilitin mo siyang mag-retire, that would be against the law. Kung siya voluntaryo na mag-retire because feeling niya, naawa siya kay General Nartates or whoever is the next or the incoming chief PNP, maawa siya na hindi makuha yung 4-star, di na sa kanya na rin yan. Mag-retire siya voluntarily. Pero hanggat hindi siya mag-retire, na sa kanya ang 4-star rank, hindi talaga pwede magkakaroon ng 2 4-star sa PNP. Sa ngayon, without
reaching the age? Ha? Pwede ka rin there without reaching your age? Yes. Meron namang yung optional retirement. We call that optional retirement before mandatory age of retirement. Optional. You can resign anytime. Sir, what happens to the morale of PNP given this situation po? Hindi ko ba makaka-apekto sa moral niya? I don't know. What's the prevailing sentiment ng mga miyembro ng Philippine National Police? Sa ngayon, hindi pa sinasabi, hindi pa klaro, sir, kung ano talagang dahilan eh. So, pero sa inyo po ba, dapat sabihin para klaro sa lahat, hindi maka-apekto sa moral ng mga police? As I have said, sanay na ang PNP na tumanggap sa mga orders gaming pa Malacanang. Hindi yan sila didemand ng explanation. The PNP just follow orders, obey first before you complain. So hindi magko-complain, talagang magsusunod yan dahil professional naman yan eh. Orders, legitimate orders naman yung nanggagaling sa Malacanang na palitan ang PNP. So the PNP as an organization, sanay na yan mag-adapt at talagang susunod yan. So kahit na hindi sabihin ng Presidente ang dahilan sa pagsibak? Ano? Kahit hindi sabihin ng Presidente o ng Malacanang yung reason ng pagsibak kay General Torres? Well, prerogative na yan ng Pangulo kung magbigay siya ng rason. Otherwise, pwede naman niya sabihin na that is regular rotation of officers. Pwede naman sabihin gano'n. Gusto niyang palitan. Sir, considering yung... Sir, hindi ba parang nakaka-confuse naman? Binanggit pa siya ng Pangulo nung SONA, parang he still had the favor of the President nung SONA lang, and then ngayon bigla siyang nilagay. Will that not create confusion among PNP? As I've said, I cannot speculate. Sir, how do you feel? I cannot speculate. How do you feel about what happened to Torre, considering yung role niya sa pag-arrest kay Pangulong Duterte at saka dun sa role niya dun sa raid sa KOJC compound? Well, I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Galit ako naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo, at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat na ginawa ko. Kahit na yung bordering to illegal acts, unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. That's my opinion as a former chief PNP. Ganun yung feeling ko. But then, it doesn't erase na talaga masama ang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. But right now, naawa ako sa kinalalagyan niya. Until now, masama loob niya, sir? Ha? Until now, sir, masama? Yes! Hanggat hindi may balik si Pangulong Duterte, masama pa rin ang loob ko. Kahit na may balik, dahil ginawa yun eh. Sir, kahit admit kayo kahit humingi siya ng payo sa inyo nung nakaraan. Well, I had to be professional. I am the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I have the oversight function over the law enforcement community. And the PNP is greatly a part of it. So, I have to be civil and to be professional. Kung kaharap ko sila, kahit nagalit ako, masama ang loob ko, I have to deal with him professionally. Action ko kay pagkakatanggal kay Chief Torre. Well, I think all of us were caught surprised about it. But at the end of the day, we respect the appointing authority. No? So, it is what it is. So, you know, Senator Dates, and do you think capable siya of doing that? Not much of information. No? But again, at the end of the day, we respect the appointing authority. It's just, for me, it was kind of weird also to realize na, di ba, 4-star relieved, tapos yung papalit, 3-star.
For me, that was kind of weird. But then after a while, I realized it's not the first time that it had happened. No, it happened before. So may precedent pa lang. Sir, on flood control, Okay na. Sure. Why? tawag dito, yung kay Congressman De Business, ano lang ang reaction niya na the district engineer had to bribe a congressman? Well, ako, ang position ko has been consistent. Kailangan parusahan ang dapat parusahan para hindi tularan. At hindi lang dito sa Batangas, sa 4 na sulok ng bansa, hindi po pwede na itong mga gawain na ganito ay hindi maparusahan. We have been calling for this for the past 3 years. 3 years. 3 years na po natin itong kinakalampag. But unfortunately, the past 3 years, wala hong nangyari. And I have been saying that. So I am praying and hoping this time around may mangyari po. Because I will also not be surprised kung wala na namang mangyayari. Nakakalungkot po. Sir, sabi po ni Senator Ping over the weekend, baka daw may mga senators na involved din kasi nakakapag-insert din ng budget. Your reaction? Sa akin, wala dapat santuhin kung sino man ang involved dito. Senador, kongresista, etc. But we also look into the facts dapat. No? Merong, katulad nung sa Bulacan na binisita ni Presidente, pati yung ghost projects, nasa NEP nasa National Expenditure Program. So it was not even an insertion. But I'm not saying na walang insertion na nangyari. So dapat lahat tignan po yan. And we should be careful about it dahil marami na, no? Maraming mga hakchaw. Unfortunately, alam niyo yan, sa media meron na din. Meron mga vloggers, etc. Napakasakit na ginagamit sila ng mga culprits para magturo ng iba, lituhin, para ma-divert yung attention at hindi ma-focus dun sa mga tunay na salarin. So open kayo sa patawag sa next to mga lahat po dapat, no, ang importante dito makita natin to holistically at hindi to dapat piecemeal, hindi to dapat targeted lang sa isang lugar, kundi talagang at the end of the day masolve yung problema. So yung reaction nyo lang dun sa nangyari sa Batangas, yung pag-drive di umano kay Congressman De Business? Maganda yung ginawa. Kaya usap ko ni Loren, sabi ko bilib ako sa anak ko. Pero sir, dapat mapatawag itong PWH engineer na to. Dapat patawag. It's up to Senator Marcoleta, who is the chair. Call niya yun. Sir, do you believe na baka badman na itong mga district engineer gaya ng theory ni Senator Lacson? Marami sa kanila, pero huwag natin lahatin. Pero majority of them, as things nakikita naman natin, prospered, maraming nababanggit mga pangalan. So, dapat sila mapatawag din. So again, it's up to Senator Marcoleta. So, hilingin niyo din na mapatawag si Congressman De Business? Pwede ba i-request? It's up to Senator Marcoleta. And then it's up to him kung papatawag niya o hindi. Nasa kanya yun. Call niya yun eh. So ako... Hindi lang kay Torres, sir. Any reaction? Effective immediately, sir? Well, nagkakaroon na ng medyo tense. Matagal na. So, to ease the tension, so Malacanang made the decision and I respect the decision of Malacanang. Yeah. Sa district engineers, do you think yung sinasabing sindikato is just in specific places like Bulacan or tingin niyo po mas widespread dito, sir? I think it's widespread. Kaya nga sa mga susunod na hearings sa Blue Ribbon, so ma-identify kung sino yung mga district engineer na kailangan investigahan. Excuse me. Oh, matagal na tayo. Sir, ano lang masasabi ko? Parang nakakapal ng mukha district engineer to bribe a congressman. Kaya nga, dapat makasuhan siya dahil nag-iimbestiga, inimbestigan sila sa kanilang kalokohan and then manunuhol sila. Yan naman talagang gawain ng mga karamihan sa mga lokolongan, karamihan sa mga kawatan. So, para makaiwas sila doon sa kaso at kahiyan, nagpa-bribe sila. So they have to be investigated.